Tumayo ang lahat para sa Rihina Shelley. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka. Aleluya. Sapagkat ang may narapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Aleluya. Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi. Aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Aleluya. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. Aleluya. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Aleluya. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Mayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, ang puon nating mahabagin. Bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman, ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra.
At may isang alagad doon ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudiya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Ikonyo na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misya at nagtungo ng Troas. Kinagabihan nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Purihin ng lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Tayo pong lahat. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Tugon. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Tugon. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na maputi, laging tapat, kailanman. Tugon. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Tumayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit, yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa Kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo.
Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Atin po muling balikan ang lahat po ng ating mga narinig mula kay Jesus na magpapalalim pa ng atin pong pagkilala sa Kanya. At ang pagkilalang ito ang magdala sa atin sa mas malalim na paninindigan, yung conviction natin sa ating pananampalataya, na hindi lang ito basta ipinilit sa atin, kundi malaya nating tinatanggap at malaya natin nawang maisabuhay ito. Hindi dahil sa naibigay lang nung tayo po ay binyagan, kundi sa patuloy nating pakikinig sa Kanya, ay mas lumalalim mismo ang ating pong desisyon na sumunod at manatili kay Jesus. Noong Lunes, ang sabi ni Jesus, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. So essential po sa mga taong nagsasabing, mahal ko ang Diyos o iibigin ko ang Diyos, ay yung atin din pong pagpapakita na kaya nating sundin ang mga utos ni Jesus. Yung nakikinig at tumutupad ng Kanyang mga utos, yan ay tanda ng pag-ibig natin sa Diyos. At ano bang mapapala natin kung ibigin natin si Jesus? Kapayapaan. Kaya nga sabi niya nung Martes, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. So yung taong nagmamahal sa Diyos, yung taong nananatili sa Diyos, ay nagkakaroon ng kapayapaan. Kahit pa magkaroon tayo ng mga rejection, magkaroon tayo ng mga problema o conflict sa buhay, ay mananatili tayong nasa kapayapaan dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, siya mismo nakaranas nito. Nung Miyerkules, ang sabi niya, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. Pero ganun pa man, kahit mayroong mga hindi naniniwala sa atin, hindi maniniwala sa iyo, ay kailangan natin pa rin manatili sa pag-ibig ng Diyos para sa atin din pong self-peace, yung kapayapaan natin. Kaya sabi niya, nung Huwebes, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong si Jesus nananatili sa pag-ibig ng Ama, ganun din naman ang kanyang pakiusap, ang kanyang panawagan, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kahit itakwil pa kayo ng iba, ipagpalit tayo ng iba, manatili tayo sa kanyang pag-ibig. At ang nananatili sa kanyang pag-ibig, ang sabi ni Kristo, ang kanyang pangako, gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Diba ganyan po yung ating minsan nasasabi na kapag ang taong nagmamahal, gagawin niya ang lahat para sa kanyang minamahal. Minsan nga, hahamakin ng lahat. No? Masunod ka lamang. At siyempre, kaakibat ng desisyon natin na ibigin ng Diyos, mayroon po talagang aabot sa punto na magagalit ang mundo sa atin. Kaya nga sabi niya, tandaan ninyo, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang na puot na ito sa akin bago sa inyo. At muli, sinasabi niya, gagawin nila ito dahil sa akin. Yung pahihirapan tayo ng mundo dahil sa mga utos
ni Jesus na sinisikap nating isabuhay. Kasama na po dyan yung kawalan ng pera, kasama na dyan yung pagkalugi sa negosyo, kasama na dyan yung pagkakaroon ng sakit. Para lamang tayo subukin, para lamang tingnan kung hanggang saan nga ba tayo magsasabing alagad ako ni Jesus. Susunod ako kay Jesus. Nagmamahal ako kay Jesus. Tatanggapin ko sa Jesus. Hanggang saan ba? Kung magalit na ba ang mga tao sa paligid mo, maaapektuhan ka na ba ang relasyon mo, ugnayan mo kay Kristo? So muli, ito ay paalala na paunang sinasabi na ni Jesus. Dahil hindi naman, sabi nga, hindi bed of roses, yung pagsunod kay Kristo. Meron itong mga tinik na mararanasan natin, mararamdaman natin. So, hindi basta sinabi ni Kristo na, maginhawang buhay, masarap na buhay dito sa mundo. Pero may naghihintay na lugar na kung saan wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang gutom. At ang makakarating doon ay yung mananatiling tapat sa pag-ibig niya kay Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan at dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagpakumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipagadaya kami sa matinding init na bumabagamag sa mga tao ngayon. Humahadlang sa mga gawain at nagdudulot nga ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente at patiri ng aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon ng iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawahan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkakatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayang labis niyang minamahal. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Umupo ang lahat.
alay namin aming buhay. Bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus sa bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Dante at Esteban na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti, portare, alleluia, resurrexi, sicut dixi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Rejoice and be glad,
the Lord is truly risen. Alleluia. Let us pray. O God, who give joy to the world through the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, you may obtain the joys of everlasting life through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. Good morning. Good morning, Father. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga hirap, ng mata ng pasakit, dahil sa Diyos na atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag papabayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay atin mong mga anak ng minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga hirap, ng bata ng pasakit, dahil sa Diyos sa atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.